Pagkat man ay naiiba sa lupa niyang mahiwaga. Ang nais ko sana'y minsan pa makita siya. Hindi mo ba ipinalata kay Bukanding na natuklasan ko na ang binabalak niya sa akin pagpaslang? Wala po akong sinabi kay Bukanding, mahal na Reyna. Mabuti. So, sorpresahin ko ang traidor. Huwag natin pakiusap po. Tumigil na po kayo sa pagtutuparan sa nagyagawin. Ano lang po? Gusto mong sumama sa sirenang yun. Is that what you want, Fredo? I don't know what I want! Galit ako sa sarili ko. Isa bang malaking pagkakamali ang pagsunod ko sa'yo sa lupa? Isang malaking pagkakamali na hinangat kitang paibigin? Ganito na lang ba ang magiging buhay ko sa lupa? Para akong isang hayop, isang halimaw. Yun ang tingin sa akin ni Fredo. Kaya niya ako iniwanan. Huwag ka mag-alala, Fredo. Hindi na kita gagambalain. Oh, Paolo! Ba't andito ka pa? Di mo umalis ka na papuntang Japan? Pare, nagkabulilyaso eh. Hindi ako nakasama kay Diding. O paano, hindi ka na pupunta? Huwag na muna siguro. Hindi naman ganun kadaling ayusin yung mga papeles ko eh. Tsaka isa pa, employer hindi Diding ang nag-ayos ng mga yun. Eh syempre, bad trip na sa akin yun kasi binitin ko sila. So hindi na iikisena si Didi ngayon? Eh di, pwede na kayo magkabalikan ni Sheila May. Huwag na. Tanggap ko naman na hindi kami talunan eh. Tsaka isa pa, bagay siya sa mga anak mayaman na tulad niya. Ma! Ma, okay lang ba kayo, Ma? Anak mayaman? May anak mayaman ba nakatira sa squatter? Squatter? Alam mo, Paolo, ayaw na sana sabihin ni Sheila May. Pero okay na siguro yun. Wala na si Sheila May sa mga magulang niyang mayayaman. Nakatira na lang siya ngayon sa squatter. Kasama yung nanay niyang... ganun. Ano nangyari kay Sheila May? Bakit siya lumayas ulit? Tinanong mo na ba si Don Juan kung makakatulong siya? Walang pakialam si Juan. Pero tumawag na ako sa mga kongresista, sa mga taga-gobyerno. Tutulong daw sila, willing sila to help. Maling-mali ang ginagawa niyang betting yan. Gagawa ako ng paraan, Felicia. Pinapangako ko sa'yo, hindi ko pababayaan ang anak ko. Kailangan kong tulungan si Jezebel dahil kasalanan ko kung bakit siya sinasapit ito. Minana niya sa akin ang kahinaan. Tulad ko, umibig siya sa isang tagalupa. Fredo, wait! Ano ginagawa mo dito? Gusto ko lang sana makapag-usap tayo. Sa dami at bilis kasi ng mga pangyayari, I never really got the chance to explain myself. Pagkatapos ng ginawa mo kay Jezebel, tingin mo may gana pa ang kausapin ka? Fredo, don't take it personally. It wasn't an attack on you. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh, kasi binisto ko yung panluloko sa'yo ng sirenang yun. Ang tagalupang sinasabi mo ay si Tino, ang anak ko. At hindi kahinaan ang mahalin siya, kundi katapangan. Kahit na maraming balakid, maraming handang ipinaglaban mo pa rin ang pagmamahal mo. At yon ang namana ni Jezebel sa'yo, ang katapangang umibig. Fredo, labis-labis na ang pasakit na pinagdaanan ko ngayon. Pero baliwala to kung ikukumpira sa sakit ng puso ko.
na maaaring mapasa ito dahil inaabuso mo kapangyarihan ito! Bakit gano'n? Wala kang nararamdaman. Sa kahit sinong babae, maski kay Cassandra, baliwala din ang mga halik nila. Fredo, what's wrong? Iisa lang talaga nagpapalandong ng aking puso. Tuwing nakahalikan ko, iisa lang. Si Jezebel lang. Fredo, say something. Si Jezebel. Paano na naman nasama sa usapan niyang impaktang yan? Si Jezebel ang mahal ko. Gulat ka na gumising ka! Ano ginawa mo, Jezebel? Tulong! Tulungan ka ka! Ano nakakatawa? You, my dear. Kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Hindi mo pwedeng mahalin si Jezebel dahil sirena siya! Pero mahal ko siya. At yun ang totoo. Mahal na mahal ko siya. Sa katunayan, baliwala ka lang kumpara sa kanya. Bastos ka! Of all people to compare me with, doon pa sa malansang istang yon? Eh, yung mukha mo? Betty, makinig ka sa akin. Alam ko mahirap tanggapin. Pero, dati naguguluhan din ako. Dati, alam kong sirena siya. Hindi ko matanggap. Pero ngayon napatunayan ko sa sarili ko. Alam ko, nararamdaman ko na siya talaga ang mahal ko. At kayang-kaya ko sa ipaglaban niya. Tandaan mo yan. Kapag gumising ka na! Tulong! Jezebel! Pilit ka naman! Tulungan niyo po ako! Jezebel! Ano ko, Fredo? Bakit pa hindi mo ko kayang mahalin? Ako ang dapat mong mahalin dahil tayo ang magkauri, hindi kayo ni Jezebel! I'm sorry, Betty. But I don't love you. I never did. And I never will. Please, huwag mo sasabihin sa akin yan. Please. Fredo, ikaw lang ang mahalaga sa buhay ko. Wala nang iba. Betty, hindi mo pwedeng turuan ang puso. At hindi ikaw ang tinitibok nito. Kung hindi si Jezebel, kailangan tanggapin mo yan. Fredo, hindi ko matatanggap yun. Fredo, hindi ko kaya tanggapin yun! Fredo! Fredo, pa akong iiwan! Fredo, bumalik ka dito! Kasalanan mo to, Jezebel. Kasalanan mo to. Manda ka sa akin. Hindi ako papayag na ikaw ang manalo dito.
Panahon na para tapusin ang kalupitan mo. At itong wawasak sa buhay mo! Jezebel! Everything else is fine. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Tumutigil ka! Tulungan niyo siya! May gamot tayong ibibigay sa kanya. Intravenously to increase her heart rate. Bilis ka na! Nabakas ka na! Hindi na maaaring iwanan! Kailangan sa paano ba kailangan sundin? Pareho ko kayo papatigil! Takot ha? Steady ka lang dyan. Gagamutin ka na nila. Matakot. Steady ka lang. Alam mo, ang dami mong doktor sa bed. Oo po eh. Oo po eh. Ako po. Napagod mo ako. Ayaw mo na ako. Sabihin mo sabihin yan. Sabihin yan. Ako'y pagod na ako. Ayoko na masaktan. Ayoko na. Gusto ko na magpahinga. Hindi. Pagod na ako. Hindi. Pwede. Pwede sabihin. Kaya mo man. Malakas ka. Matapang ka. Kung papatalo sabihin, kaya natin yan. Taan mo yan. Sabihin! Ito na po nangyayari sa kanya! Ben! Walk yung patient at kakastroke, Ben! She's having a stroke. Ba't po siya nagkakaganon? Bumabagal at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya siya nagka-stroke. Nurse, labas na. Hindi! Hindi! Paano kaya mabuhay kung sa iyo'y mawawala? Ano, bakit? Ano? Bakit yun dinala si Jezebel sa treatment facility? Wala akong pakialam kung mamamatay na siya. Dapat nagpaalam muna kayo sa akin. She's still too weak. We cannot perform the operation. Kasalukuyang nag-aagaw buhay ang napabalitang sirena na si Jezebel. Siya ay kasalukuyang ginagamot ng mga doktor at siyentipiko sa isang pribadong treatment facility sa Makati. Patuloy pa rin iniimbestigahan kung ano ang sanhi ng naturang insidente. Nanganganib ang buhay ni Jezebel. Kailangan ko siya puntahan.
Pero saan ko siya hahanapin? Saan nagwada? Hello? Felicia, halika na. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Saan po? Sa may pool? Dire-diretso lang, papuntang pool. Okay, dito na po ako sa may pool. O yan, diretso pa. Okay, so... You're almost there. Saan kayo? Oh, namangha ka. Doon nagwada? Ako nga. Ano, Serena kayo? How dare you do this na walang pahintulot sa akin? May mga responsibilidad kaming tulungan at gamutin ang mga nangangailangan. She's in my custody. Hawak ko siya, pag-aari ko siya. Inaalagaan namin siyang mabuti kaya huwag po kayong mag-alala. Yun nga yung problema eh. Ayoko namang alagaan niyo siya. Dapat hinayaan niyo na lang siya maglupasay at mamatay. Oo, As in, pareho ni Jezebel? as in, pareho ni Jezebel, taga Serenea. Pero bago natin pag-usapan ang life story ko, no? Pag-usapan muna natin kung paano natin maliligtas si Jezebel. Anong ginagawa mo rito? Ikaw na naman? Nagawa ko na lahat ng gusto kong gawin sa kanya. Pinagdirigan na siya. Now she can just curl up and die. Mas magiging masaya pa ako kung mamatay na lang siya. Magmula ngayon, walang doctor, nurse, maski janitor ang nalapit sa kanya. Pinagbagawalan ko yung tulungan siya o lapitan siya. Hayaan niyo na lang siya mamatay. So, nandito rin ni Serena. Pero pag nalaman ni Mayor na dinala ko kayo rito, atin natin lang to. Ako ang kailangan makakuha sa'yo. Isang tabi na muna natin ang ating alitan na alang-alang kay Jezebel. Saan po tayo? Malakas yung pintig ng puso ko. Ibig sabihin nandyan si Fredo. Jezebel! Kailangan na po siya ilabas dito. Ilang beses na po siya nawalan ng nanay. Paano kaya